Umani ng suporta mula sa naging desisyon ng korte na ipakulong ang mga pulis na pumaslang kay Kian De Los Santos na biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ang detalye ihatid ni Kate Renya. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na murder laban sa 3 pulis na sangkot sa pagpaslang sa 17 anyos na si Kian De Los Santos sa isang anti-drug operation sa Caloocan noong 2017. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Joseph Lopez, sinintensyahan ng reclusion perpetua o hanggang 40 taon na pagkakakulong sina Arnel Owares, Jeremiah Pereda at Jerwin Cruz. Inatasan din ang mga nahatulan na magbayad ng kabuoang 275,000 piso bilang danyo sa pamilya ni Kian. Itinuturing ng mga mambabatas at tagapagtanggol ng karapatang pantao ang desisyon bilang isang mahalagang hakbang tungo sa hustisya. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, magandang balita ito para sa mga biktima ng extrajudicial killings at sa kanilang mga pamilya. Giit ni Sandanya, hindi dapat sa mga mababang ranggo lamang natatapos ang pananagutan, kundi pati sa mga matataas na opisyal na umano'y nagsulong at sumuporta sa war on drugs. Para naman kay House Deputy Minority Leader Laila De Lima, bagamat inaasahan na ang desisyon ng korte, hindi pa rin ganap ang hustisya hanggat hindi napapanagot ang mga may pinakamalaking papel sa mga pagpatay. Nanawagan siya sa agarang pagpapasa ng Truth Commission on Extrajudicial Killings Act at Anti-EJK Act. Samantala, ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, matapos ang 8 taong paghihintay, nakamit na rin ng pamilya ni Kian ang hustisyang matagal nang ipinaglalaban. Binigyang ni Jokno na dapat managot ang lahat ng may kinalaman, anuman ang kanilang posisyon sa pamahalaan. Gayunman, binago ng Korte Suprema ang ilang bahagi ng parusa at inalis ang kondisyong walang parol dahil sa kakulangan ng batayang legal. Ayon sa Korte, napatunayan ang treasury at malinaw na wala ng kakayahang ipagtanggol ang sarili ni Kian nang siya ay barilin. Binigyang diin din ng Korte na hindi bahagi ng tungkulin ng pulis ang pumatay, lalo na kung ang biktima ay isang menor de edad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.